Real talk lang ito kahit sino ang ilagay nating Pangulo at iluklok diyan sa Malacanang ay hindi matatapos ang issue natin sa baha. Hanggat hindi nare-resolba ang maling sistema dito mismo sa Kongreso. Kasi alam naman natin itong ating mga mababatas, itong House of Representatives at Senate, ang trabaho nila ay gumawa ng batas. Ang problema at ang siste, ang ginagawa ng mga mambabatas natin ay nakafocus sa pagbili at pagbenta ng kanilang mga proyekto. Kasi alam naman natin na may kinalaman din ito sa korupsyon, nakikinabang ang mga politikong may insertions. At higit sa lahat, ginagamit din nila itong pampapogi sa kanilang mga kababayan para maalala sila ng tao at magkaroon ng utang na loob para iboto uli sila sa mga susunod na eleksyon. So dahil nga pinakikialaman ito ng ating mga mambabatas, nagkakaroon ngayon ng problema. Halimbawa na lang sa proyekto ng flood control. Dapat kasi itong flood control na to may master plan at sinusundan lang ito habang lumilipas ang panahon o yung taon. O kahit anong administrasyon ang lumipat, hindi mababago itong master plan. Kasi nga naman, halimbawa dito sa Metro Manila, magkakadikit ang mga city, magkakadikit ang mga ilog, karuktong ng mga dagat. Kung iba-iba ang plano at iba-iba ang mga proyekto, kada city, pwedeng magkaroon ito ng ibang resulta. Pwedeng bumabaw o mawala yung baha sa isang city, pero magiging epekto naman nito, lubog naman sa baha yung kabilang city kasi hindi tugma yung kanilang mga proyekto. Ang issue na ito ay hindi lang patungkol sa issue ng flood control, kundi sa iba't ibang klaseng proyekto ng gobyerno na inaagaw nitong mga mambabatas natin, lalong-lalo na itong mga nasa House of Representatives, kagaya ng pamimigay ng ayuda, pagbibigay ng mga guaranteed letter na hindi naman dapat sila ang manguna. Dapat ibigay nila ito sa mga departamentong dapat nakalaan ang mga programang ito kagaya ng DSWD, LGUs na dapat nag-iimplementa ng mga ganitong klaseng inisyatibo. At marami pang ibang mga proyekto na dapat ang iba't ibang departamento ng ating gobyerno ang mga nangunguna. Siguro naman naiintindihan nyo itong pinapaliwanag ko. Kaya dapat itong mga mambabatas natin mag-focus lang sa paggawa ng batas. Ika nga nila, ang tunay na magaling na mambabatas o congressman o senador ay nakapokus sa dami ng kanyang nagawang batas na epektibo, hindi sa dami ng proyektong kanyang nagawa. Kasi kung mas marami siyang proyektong nagawa, malamang Baka mas marami siyang nanakaw sa pera ng taong bayan.